Isang sinasabi nga ni kung dalawang kasama namin, Boy, ako ay sinatawag na aking mga apo, Lolo Joe. Iba naman Ate Joe. Pero mas gusto ko, Pastor Joe. Ayun na lang sumawag sa akin sa anong kabarangan, I would rather be called Pastor, tapos Joe. Okay? Pastor Joe. Pag tawag ng pangalan ay gusto ngayon ay maiisip para matandaan. Lalo na kung may balak sa politika. Hindi na tayo kasama niya. Well, anyway, nabanggit ko yung nabanggit yung mga iba na karanasan. Meron sa inyo nakapagsabi na meron silang natutunan sa 3 araw na pagpunta dito. Meron yung nagkwento pa tungkol sa katugunan. So, dahil ngayon, ang ang kahulugang araw natin, hindi pa huli para maranasan natin ang mga tinatawag na miracles of life. Amen ba? God, I believe God can still do miracles before the end of this session. Amen. Amen. So, to help us go into that atmosphere of expecting a miracle, may I invite you first to stand. I'm going to teach you a short song that I think you would not forget. And it goes this way. Ang sabi mo na, expect a miracle every day. Expect a miracle when you pray. If you expect it, God will make a way to perform a miracle for you and me. So it looks like it. Expect a miracle every day. Expect a miracle when you pray. If you expect it, God will make a way to perform a miracle for you and me. Expect a miracle every day. Expect a miracle when you pray. If you expect it, God will make a way to perform a miracle for you and me. Again. Expect a miracle every day. Expect a miracle when you pray. If you expect it, God will make a way to perform a miracle for you and me. Now, kayo na lang. Expect a miracle every day. Expect a miracle when you pray. Okay, I'll sing with you once more, and after that, you do it yourself. All right, again. Expect a miracle every day. Expect a miracle when you pray. If you expect it, God will make a way to perform a miracle for you and me. To perform a miracle for you and me. To perform a miracle for you and me. And once more. Expect a miracle every day. Expect a miracle when you pray. Okay, ipabigyan natin ng Panginoon ng matulog na palakpak ng pagpapalaman. Dahil nagkaroon kayo ng pagkakataon ng ganitong ay mga pagsupo. Bago yung meron akong nakasulat, hindi katulad ng mga batang
naka-PowerPoint sila. Pero kami ng Diyos, we belong to the ages. Nakasulat. Kaya, ang bintahin mo nito, kahit na hindi na kayo mag-take note, mamaya na kayo observa dahil ibibigay kompleto ang document, ibibigay ko sa inyo. Sa PowerPoint, kung mahina ka na magsulat, baka hindi mo makuha lahat. Okay? So ngayon, kami na medyo nasa kulang ng paglilingkod, situate na everything, 100% ay makuha ninyo. Amen? Amen. And so I'm going to give you a full copy of what I'm going to share with you. Pero, before that, I'm going to have also a short testimony to begin with. Nais kong sabihin na una, ako ay palagay ko sa atin dito at tayo sa aming conference. Ako ang pinakamatandang pastor. Kasi pumasok ako sa ministry noong 1961. So, baka yung magkulang pa ninyo, hindi ka magkakilala nun. And so 1961, I was just, nakapag-graduate na lang ako ng high school, pumasok na ako. Kasi ako ay alaga ng isang misyonera, kaya timano, nandun na ako sa espiritu ng pag-misyon. So pumasok ako noong 1961 sa ministry, na-destino ko doon sa mga taong bundok sa may pagitan ng Tarlac at Zambales, sa mga tinatawag na natutubo o ICATS o minsan ay ibang tawag ng mga taga-Tarlac. And bakit ko binabanggit ito? Because in spite of the fact that I have been a pastor for so many years, I'm now 52 years in the ministry. Pero yung GTOG na yan, yung natutunan ninyo at natutunan mo rin sa GTOG, ngayon po pa lamang nalaman yan. Matagal akong pastor metodista na hindi ko alam ito mga ito. Alam mo, nalaman ninyo kanina yung tinatawag na journaling. Devotion with journaling. Ako mula pa doon sa dormitory na kung saan ako lumaki, under a missionary, American missionary, nagkakaroon din kami ng devotion. Araw-araw yan. Every day. Ayan, katulad ng nabanggit ng mga iba. Sa inyo kanina, ang ginagamit namin ay yung upper room. Ano din, pag minto sa upper room, ang priority. Kapag non-Methodist, daily bread. Pero nung panahuli, wala ng upper room, puro daily bread na lang. So, every day we had our devotion. Pero yun lang ang aming ginagamit. It's only when this G12 vision came about 3 years ago, for me, 3 years ago, doon ba napag-usapan itong tinatawag natin na devotion, daily devotion with journaling. So, ngayon pala. So, hindi ka taka-taka kung kayo, ganun din. Kayo na matagal na pastor. Di ba akin tagal po, at least you were so many years in ministry. It's only when you came to embrace this G12 vision that you learn how to do journaling kasama ng inyong devotion. And so kami niya ng aking may bahay. Nung bago itong G12, before the G12 came, minsan kami ni Misa magkahiwalay sa aming pagbabasa ng Biblia, magkahiwalay. Minsan tayo hindi yung magkakasama. Pero mula nung nag-usap kami na kami magkasama. Magkasama kami nagbabasa ng Biblia, magkasama kami nagbubulay-bulay, at magkasama kami nagsusulat ng aming journal. Dahil sabi nga, yung mga nasa deliberate at sa upper room, yun ay pangungusap ng Diyos dun sa author ng meditation sa deliberate o kaya sa upper room. Samantalang ito, yung pangungusap ng Diyos sa atin individually, wala pa. So, ano may share natin?
So, kami ni every day, we do that. Pag dumating ka pa ng senior, o pag alas 4 ng madaling araw, automatic nagigising ka na, hindi na kailangan gisingin. Katulad ng mga bata, mga kabataan, gigising mo pa yan. Pero kami, kahit na ayaw namin gumising, basta automatic nagigising kami doon. So we have a chance to do this devotions with journaling. And then we made a rule for ourselves. Diba kami ng parang pamantayan na susundin namin o nagaling din sa pag-uusap-usap sa G12 mentoring. Sabi namin, yung isang nagawa namin ito, no devotion, no breakfast. Ayaw ba niyo gawin yun? Okay, no devotion, no breakfast. Kasi, sabi nga, maybe you have heard it from the previous lecture, that the basic of every Christian, more so of a pastor, yung personal devotion. Dahil yun ang key to personal transformation ng isang pastor o isang Kristiyano. At kung meron ang personal transformation, you can start any kind of ministry under the kingdom of God, and meron ka naman share dahil meron ka naman pagkumato. Pero kung wala ka nun, ano may share mo? So, we have already started following that rule. The first rule, no devotion, no breakfast. I wish that you would do that also. Pero we are working toward the second rule. Ano yung second rule? Ang second rule namin ay sa lulubin ng Panginoon, no devotion, no bed. No devotion, no bed. Pag master mo na yung no breakfast, no devotion, no breakfast, pwede na pumunta na dun sa no devotion, no bed. At guys, kung i-report sa inyo, nandun kami sa Ilocos last August 27 to 29. Last week, kami nagagala. Nung umpisa, parang malamig ang dating namin doon. Pati yung pastor na namin pagdating doon hindi kumitibo. Mabuti pa business Pero yung pastor, inuna pa yung business niya sa mag-welcome sa amin. But anyway, ang pinakamaganda dito ay yung at the end of the decision, ang sabi ni yung DS noon, nakakala namin baka yun ang hindi ganong makakasama. Si DS Pet Torio ng South Ilocos District. Ang sabi niya, okay, mula ngayon, sabi niya, magkakaroon tayo ng devotion araw-araw. Tapos, kanila. I'm serious. Magkakaroon tayo ng devotion araw-araw. With journaling. Kailangan bumiga. Kasi kung mag-devotion lang na, you just read and listen. Pero yung to write journal, that is difficult to allow. So, with journal. Kaya, doon pa lang, mukhang kami ay na-press na. Meron nangyari. Tapos, ang sabi naman, yun ba i-check upin natin yan sa Charles Conference? Doon i-check upin. Sabi niya nagsintayin pa natin yung Charles Conference, matagal niya. Baka, anytime, nakakapagsalita niya, titignan mo kung meron kang ginawang devotion, at saka kayo ay nag-journal. Nag-devotion, nag-journal pa. So, yun po isang bagay na kinagagalak namin na nagpunta lang. Kasama ko dun si DS Mabuti ng Rizal District. So, yun po ang nais kong i-share mula sa Ilocos. Pinakamagandang nangyari sa amin. Okay. Meron sinabi ko kanina, kompleto, kung ibibigay ko sa inyo ngayon, baka nagbabasa kayo, sali na makinig. So, inisip ko na lang na after the
itong lecture, bibigay ko sa inyo. Kaya don't worry na wala kayong mag-miss. Anyan, kumplito. So, ang pagsabi sa akin ay the general vision of discipleship for the nation's conquest. And ano yun ang problema natin mga Methodista? Lagi ko, yan bang general na yan, Methodista ya? Mukhang galing natin sa South America yan so hindi atin yan. General, hindi atin yan. At dahil inisip nilang hindi kanila, medyo malamig ang pagtanggap. Hanggang ngayon, marami pang hindi ganun hindi interesado na makisama sa downloading katulad nito. At saka kung meron pang ibang seminar na ginagawa, hindi ganun nakikisama. Kasi nasa isip nila agad yung Methodista. So, ang layunin ko ngayon ay to break the thought. Alisin natin yung isipan na ang Chidol ay hindi Methodista. So, what I'm trying to point out today this is a Methodist heritage, this is a Wesleyan heritage, and this is therefore a heritage that we have to revive. Kasi nawala ito. Nawala. Lumilitaw ngayon. Dumaan muna sa ibang may mga apo at anak ng Methodista bago lumitaw at nagulat lang yung mother church. Saan mo galing yan? Dahil dumaan sa ibang tao, akala hindi na Methodista. Pero, ano ba ang tinatawag na G12 vision? So, sabi natin dito, ang G12 vision is God's model of governance. At pangalawa, Jesus' model of discipleship. Okay? So, dalawang muna, model of governance at saka model of discipleship. Ngayon, after na na-establish ng Diyos ang governance through the G12 from the Old Testament, at pagkatapos na simulan ng ating Panginoon Kristo ang pagbubuo ng pinamamahalaan niyang 12, the first man in church history, yung unang tao na nagsimula para gamitin yung 2 tao bilang isang paraan ng paghikayat ng buong mundo. Kung ang ating Panginoong Jesus ay nagkaroon ng vision na all nations o kaya all the world. Dahil ang sabi sa Matthew, go into all, sabi pala sa Mark pala, sa Ebanghelyo ni Mark, ang sabi ni Jesus doon, go into all the world. Ang sabi naman ng Matthew, go into all nations. So, world at saka nations ang scope of discipleship na ibinigay ng ating Panginoon Kristo. Pero pagkatapos na binigay ng ating Panginoong Jesus yan, the first man in church history na sumunod upang gawin ang ganyang pamamaraan to conquer the world by use of small group 12. Walang iba kundi si John Wesley. Not Castellano of Bogota, Colombia. Not David Duquette of Korea. Because ang sabi, it was in anong year nung si John Wesley ay tinatawag natin na class meeting. He organized in 1742. That was already in the 18th century England. And John Wesley had a vision. In the same manner that Jesus had a vision. Ano ba yung vision ni Wesley? The world is my parish. So, wala pang church leader in history na nagkaroon ng ganyan. The world is my parish. Pero paano malaking yung word na yan? How can you make the whole world as your parish?
So, ang sistema na ginawa niya, he organized a small group called class noong panahon na yun. At yun ang kinasangkapan niya to reach his vision of world parish. Sa noong 1742, ang sabi sa isang aklat na meron dalang yung aklat na yung sinulat ni Henderson, yung John Wesley class meeting, page 3. Ang sabi doon na in 1742, si John Wesley ay meron siyang tinatawag ng society, London Society, na ang kanilang membro ay 627. Ngayon, ang ginawa ni John Wesley, although ang unang purpose ay for collecting money to pay the rent, because they were renting halls and building where they could have their own society meeting. Kasi noong panahon, wala na si Juan Wesley, hindi na niya magagamit ang cathedral ng England para sa kanyang ministry. So, in 1742, ang ginawa ni Wesley, dinivide niya ang kanyang ang London Society of 627, dinivide niya ito into 12 people each. At nagkaroon siya ng 65 classes. The following year, after 1 year, 1743, yung kanyang 627 members ng London Society ay naging 2,200. So ilan yun? That's almost triple. Kaya yung mga Metodista, noong panahon ni John Wesley, naranasan nila ang tinatawag na exponential growth. Hindi lang multiplication, kundi exponential. Naranasan ni John Wesley yan. And dahil dyan, mga kapatid, siya ang unang gumamit ng small group na binubuo ng 10 to 12 people, members of the class, for the purpose of spiritual growth, spiritual expansion, and spiritual ministry. So, masasabi natin ngayon that the first church leader to implement Jesus' model of discipleship sa pamagitan ng pagpili ng 12 ay si John Wesley, the father of Methodism. Kung yan ang nangyari sa mga tweet, tayong mga Methodista ang dapat na magsasabi na we are the original practitioners of the G-Con. Kaya lang nawala yan nung panahon, nung ang mga Methodista ay dumami na. And nang dumami, ang ministry ay tinawag na naging professionalized. Yung mga talagang mahusay yan, yung talagang ordained, yung naggagawa niya. Nung naging professionalized ang ministry na punta sa kamay ng tinatawag natin mga ordained clergy. Kaya hanggang umabot sa ating kapanahonan, tayo ay naging pastor-centered congregation. Kaya pag ang iglesia ay gumaganda, pastor, good. Kapag bumabagsak naman, pastor na yan tamad kasi yan tamad na hindi nagbibisita. Doon sa Ilocos dahil meron kaming subject doon sa stage of the pastor, yun hindi nakarating yung aming kasamang mag-director doon. Sabi niya, ako meron ako i-contribute yan. Meron ko mga lahi ko na membro doon ng Ilocos. At isa sa lamang nila yung pagbibisita. Hindi lang nagbibisita, ang pastor. Tapos, hindi kami tinuturuan. Sabi nung isa. Sabi ko, maganda yung sinabi mo kasi ang layunin natin ay katulad ng sinasabi sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 12, ang sabi, and he gave to the church evangelists, administrators, teachers,
prophets, apostles, and pastors. For what? To equip the saints. To equip the saints to do the works of ministry. What are the works of ministry? Okay, yung katulad ng mangunan sa panalangin, katulad ng mangunan sa Bible study, katulad ng mangunan sa worship, katulad ng makapag-preach. Ngayon, yung pastor ay equip na ang kanyang mga membro para gawin ang mga ito. Kung gawin niya, hindi na kailangan na yung pastor ang gagawa lahat yan. Kung gawin niya kasi, nag-iisa siya. Pero kung ang mga membro ay ma-mobilize into a small group at sila ang gagawa niyan, hindi pa mas marami ang magagawa nila kasi yung pastor gano'ng mag-asipag ay hindi katumbas na magagawa ng isang congregation na involve lahat. Amen po ba? Amen! So sinabi namin doon sa mga na nagkaroon ng pagkakataon para tingnan yung pastor. Meron kamalian ng pastor, meron din tayong kamalian ng mga membro. Both side nagkakamali tayo. Pero ito ang layunin ng G12 to give you the opportunity to be trained to do the works of ministry in the church. Sa mga kapatid, ito ang in-introduce ni John Wesley na marami sa kanyang mga gumagawa, thousands ng kanyang mga class meeting noong panahon na yun. And then, that was 1742. Then after so many years, naging professionalized na ang clergy, ang ministry. 1958, lumitaw si Paul Yong-Kim ng Korea. Meron din siyang vision. Ang vision na to build the biggest church in Korea. Eventually, it became the biggest church in the world. Kaya maganda yung may vision. Yung mga may vision, yun na nakakagawa ng miracle sa kanilang ministry. Di ba? Okay. So, pero meron siyang nakita na hindi ganong parang iba naman ang kanyang pananaw. Although operating on the same framework of 12 disciples, 12 people, small group. Nakita na yung concept of self. Kasi yung self, di ba maliliit yan? Tapos yan, napakarami, mga maliliit, nag-multiply, tapos nag-perform ng bodies. Nakita niya yung buhay ng self at naisip niya na mag-apply ito sa church group. So, in-apply niya yung concept of self sa ministry ng ating Panginoon. And that's how he built his church, which is now called the biggest church in the world with more or less 1 million members. Okay? And, tayo maraming Krista. 1958 ito. Ang Pilipinas, kailan mo nagsimula ito? 1898. Ilang taon tayo? Almost more than 100 years na. O baka pala pang 200 na. Pero wala pa tayong 1 million. Okay? Wala pa tayong 1 million. May kulang sa sistema ng pagpapairal ng ating ministry sa leadership structure. And that's why, huli man at magaling, humahabol din tayo sa bagong pamaraan at tulad ng pamaraan ng digital. Amen? So yun ang ating ngayon. And then, 1983, merong lumitaw na isang tao naman, isang pastor sa Bogota, Colombia. Ito ay charismatic. Pangalan niya ay Cesar Castellano. Meron din siyang vision. Ang vision niya ay gusto makita ang mga future, the next generations be educated and be trained to reach other generations, continuing reaching out. And yung ito, at saan nakita niya itong ministry ng partnership between the pastor's wife and the pastor. Sa ating garden, pero yung partnership nyo, the pastor and the wife working together. Kaya nga dun sa dito, yung wife, pwede makapagpuo ng 12, yung pastor meron siyang 12. So this is a new idea. Yung dahil di puro sa pastor lang, at alay lang ang misi. Pero ngayon, they can both the two set of 12 in the church. And then, so that is Cesar Castellano. At dito po sa Manila,
yung Bishop Olier na nag-mentor sa amin. Kami pupunta siya. Ang kanyang church noong 2003 ay mayroon daw 200 lang ang kanyang members. 200 members. Pero siya ay member ng Assemblies of God. Medyo traditional din. May kwan, may okay. Ngayon, nung may introduce ang kanyang ang G12 sa kanyang church, ngayon ang members na ngayon, about 9 years ago, ilan ang members niya? Parang more than 11,000 members ang kanyang membership. Oh, in 9 years lang, ganyan karami. Samantalang tayo, bilang natin, napakaraming taon, hindi ka lumasagot. Yung structure ng ating church na ito mukhang pa wala, hanggang dito lang. Kung hindi pa natin mapuno ito, wala nang vision for expansion. Pag napuno na lang ito, sila, hanggang ngayon, even they have that kind of number, in 9 years they have almost 11,000, wala pa silang kapilya. Sila ay nagre-rent lang, nagre-rent sa yung Bible house, they are renting I think 250,000 a month. Doon sa PICC, I think 750, kaya 1 million a month ang kanilang renta. Tapos, lumahan sila because of this step. So, kami, paminsan-minsan pupunta kami doon to hear. Now, isang